posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis na pinamagatang 10 Privileges of Life. Isa pong napakalaking pribilehyo na maaari ring takasan kahit man lang panandalian ang isang mahapdi, makirot at masakit na katotohanan, and you retreat into your innermost sanctum, your mind, your soul, where you can make your reality. Hindi maganda na araw-araw mabuhay ka sa ilusyon, but daydreaming helps a lot of people cope with reality. Hindi lang nga dapat na yun na lang laging gawin mo sa buhay at wala ka nang gawin na practical na bagay para matupad ang gusto mong matupad sa buhay, pero isa yan sa mga pribilehyo ng buhay. Kahit ikaw ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, sumandal ka lang sa isang pader at umupo ka sa isang balde, pumikit ka at imaginein mo na ang yaman-yaman mo, ang ganda-ganda mo, nangyayari yon. You know how reality can happen if we allow it to happen inside our minds? Subukan nyo to. May mahal kayo sa buhay, malayo siya. Imagine niyo na siya nakikipag-ulayaw sa isang taong selos na selos kayo. Di ba kahit nangyayari o hindi, bumibilis ang pintig na inyong puso, nagiinit ang punong taingan nyo, no? Nawawalan kayo ng ganang kumain at nag-aalala kayo, pero ini-imagine nyo pa lang yon. Pag nakita ninyo halimbawa sa cellphone niya na may text na kung ano man yon, inimagine mo na agad ang buong kwento kung sino to, ba't sila nagte-text ng ganito, galit na galit ka na. Yun pala, mis-sent lang, hindi kanya. Hindi totoo, pero nangyari na sa iyong puso. Kaya pwede yung papangyarihin sa loob ng inyong puso ang mga bagay na nakakatuwa at pwede rin yung mga bagay na nakakainis. It's all up to you kung ano ang inyong i-imaginein sa buhay. The mind can even be the agent of spiritual transformation. Kaya napakalaking pribilehyo na pwede mag-isip. Kahit na mga diktador, kahit na mga mapaniil na mga rehime, hindi na ipipiit ang isip ng tao. Na ipipiit lang ang katawan, na ikakadya na lang ang paa, ang kamay, pero hindi ang isip. Ang isip ay laging malaya. Kaya meron man kayong mga pagkakabilanggo sa buhay, malaya pa rin kayo mag-isip, magpasalamat kayo. Pwede niyong takasan yung realidad na yun kahit paminsan-minsan lang sa pamamagitan ng pag-iisip. Ang pagbabago ng tao, nagaganap kung babaguhin niya ang paraan ng kanyang pag-iisip. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag binago ng tao ang paraan ng kanyang pag-iisip, magbabago ang kanyang buong buhay. Pero anuman ang pagtatangka ng mga nasa paligid na tulungan siya magbago, kung sa kanyang isip ay di pa siya nagpasyang magbago, walang mangyayari. Kaya kung minsan may lalapit sa akin, Pastor, counselin niyo naman po yung anak ko para magbago. Gusto po ba niya? Ayaw po. Huwag niyo na ipa-counsel sa akin, walang mangyayari. Ang ka-counselin lang natin yung gusto pero hindi malaman kung paano siya magbabago o kailangan niya ng tulong para magbago. Pero hindi ko siya kailangan kumbinsihin magbago siya. Hindi na ko kumbinsi ang tao, kailangan magmula sa kanyang kalooban. Kaya mga naninigarilyo, kahit ano ibigay mo dyan ng mga tulong, kung sa kanyang kalooban, hindi siya nagpasyang tumigil, hindi rin yan mangyayari. Pero kung siya mismo nagpasya, walang makakapigil na tumigil siya. Yan ang ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, na tayo ang nakapangyayari sa ating kalooban. Tulad ng pinitas ni Eva ang prutas, kinain niya, kumagat din si Adan, kinain din, kalooban nila Kaya ang pinakamalaking challenge sa atin, yung ilagay natin sa tama ang ating kalooban. Pag naiinis tayo, anong ginagawa natin? Mas iniinis pa ba natin ang sarili natin o binabaliktad natin para mawala ang inis natin? Nagagalit ka na, maghahanap ka pa ng lalong ikakagalit. Di lalo ka nagkagalit-galit. Anong gusto mo, magalit o gusto mo bang humupa ang iyong loob? The mind has the freedom to do this. And it's a privilege because no person, and God, even God, does not interfere with the way you think.
Kaya pa sabi ng Diyos ko, baguhin niyo po ang pag-iisip ng ganong kapwa. Hindi ginagawa yun ng Diyos, sayang yung panalangin. Kasi ibinigay ng Diyos ang kalooban sa tao. Ang tao ang namimili kung anong kanyang iisipin. Pwede lang ang Diyos at pwede tayong tumulong para yung tao mahimasmasan, makakita ng katwiran, pero hindi binabago ng Diyos ang utak ng tao. Alam niyo kung bakit? Kasi kung binabago niya, edi kasalanan niya lahat ang hindi nagbago. Dahil ba't di niya binago? Hindi niya binabago ang tao. Ang tao ang magpapasyang magbabago. So it's a privilege that our minds can move. It's a privilege that we should always appreciate. Isa pa pong problema ng buhay is humor and laughter. Yung may sense of humor ka, galing na privilege yan. Kung ang napangasawa ninyo ay mahirap pa sa daga, pero may sense of humor, ang totoo mayaman kayo nun. Yung napapatawa kayo, kahit pinag-aagawan niyo ang ulo ng sapsap, napapatawa kayo, feel rich because you are. Laughter celebrates happiness. Laughter can balance sadness, and laughter can anesthetize from pain. At ito po ay sinusuportahan na ng maraming mga pag-aaral na scientifico na yung pagtawa, yung sense of humor, nakakapagpagaling ng sakit. Kaya kung may dalawang may sakit, halimbawa pareho kayong nabarog yung ulo nyo, na parehong may bumaong asrol hanggang kaloob-looban ng utak nyo, dalawa kayo. Yung isa, palatawa, palabiro, at yung isa sobrang seryoso, mas mabilis gagaling yung palatawa. Pinatunayan ito ng maraming mga pagsubok nila sa maraming mga clinical tests. Bagamat sa science, hindi nyo ginagamit yung word na pinatunayan because science is dynamic. Sasabihin nyo lang, well, it is supported by evidence so far na ganun talaga ang nangyayari. But the point is, kung merong dalawang tao, yung isa may humor, mas magsusurvive yung may humor. Kaya sabi nila, laughter is the best medicine. Kaya kung ubod man kayo ng hirap, di kayo nakakabili ng mahal-mahal na gamot, pinakamura pa rin ang gamot sa Pilipinas dahil tayo sobrang masasayahin mga tao. No? Kahit ano na lang, ikinatutuwa, tawanan, may nagkuku, may mga lobo, may mga nagtitinda, may stage show. Ang saya-saya ng bayan na ito. So, mura ang gamot dito. Yung gamot na likas sa tao. Pero mabuti rin kung mapamura siyempre yung mga chemical na gamot na binibili natin. Psalm 126 verse 2, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. So nakakakanta daw ang mga Israelites, nakakaawit at sinasabi ng ibang bayan, aba, pinagpapala sila ng Diyos. Ito siguro ang isa sa mga ibig sabihin ng mga gumagawa ng mga awit na ang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos. Kasi kung tingnan mo naman, sabi, nasan? No? Ang dami-daming gulo, ang dami-daming kahirapan. Pero yung ating capacity to be happy, our humor, pagpapala yan ng Diyos. Ecclesiastes 3:4 says, there's a time to laugh and a time to dance. And compared with many, many cultures around the world, mas marami dito sa Pilipinas, time to laugh and to dance. Hindi na naubos ang festival dito. May festival ng lechon, may festival ng langka, may festival ng butong pakwan, may festival ng mga maskara, may festival ng mga bakya at salakot. Basta kahit ano na lang na rason, magka-excuse lang mag-festival ng mga Pilipino. Hindi na ubusan ng party. Masaya ang buhay. Imagine a humorless life and imagine a humorless personality. Job 9:27, I will forget my complaint. I will change my expression and smile. It's a decision. You may not do that, but will you solve your problem if you frowned? Sa palagay niyo po ba, lalapit sa inyong biyaya kung nakasimangot kayo? Nahihirapan kayo at nasasaktan, tapos tiklop-tiklop ang mukha nyo? May matutuwa ba? Wala rin. So if laughter is the best medicine, then the Philippines is a haven for cheap medicine. Ang yaman-yaman ng mga Pinoy. At napakapalad kasi laging nakatawa. Kahit mahulog sa bus, nakatawa. Kahit maipit ng electric fan, nakatawa. Kahit na nakakahiya, ang pagsagot natin sa hiya, tawa. Yung napahiya ka, tatawa ka. No? Napakalaking blessing yan sa ating nasyon. Hindi naman na ituturo sa bata yon. Likas. May pumuputok na bulkan, tatawa. Yung lahat na, may nahubuan bigla, di ba nakakaya yun? Tawanan. It's always the tendency. Try not laughing at all. So nakikita nyo, simple joys, shallow pleasures, yan ay blessing. Genesis 21 verse 6, Sarah said, God has brought me laughter
And everyone who hears about this will laugh with me. No? Pag natatawa, pag nakakatawa, pasalamat dahil yan ay libreng gamot. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Kuminsan nilalait mo pa yung mababaw ang kaligayahan. Mabuti nga mababaw, madaling hukayin, madaling sumaya, sapagkat ang happiness naman isa sa mga goals of life. Kung masaya na siya, kahit hindi siya nakapasa sa board, bakit mo siya aagawan ng kanyang kaligayahan? Sa natutuwa siya. No? And another privilege of life is love. Loving, being loved. Siguro pag nagpataas akong kamay, baka naman konting-konti, and I hope wala, na magsasabi man lang ditong wala man lang nagmamahal sa kanya. At kung talagang walang nagmamahal sa inyo, siguro wala kayong aso. Dahil kung talagang wala nang magmamahal sa inyo, mag-alaga kayo ng aso, a dog will give you unconditional love. The dog is the only personality in your house that is always happy when you come home. Always. Hindi kayo sinisimangutan, hindi kayo dinededma, hindi kayo ini-ignore ng aso. Lagi siyang happy pagdating nyo. Subukan nyo yan. Asawa nga, hindi lagi eh. Di ba? Hindi lagi. Lalo't busy-busy, may ginagawa. Sana mamaya pa siya dumating. No, pag dumating ka, ako naabala ang ginagawa ko. Nag-aayos ako ng cabinet. Ito na naman, hingin na naman ng kape. No? Hindi naman laging masaya, kahit mga anak, hindi naman laging masaya dumadating ang magulang, lalo may ginagawa kabulastugan. No? Mamaya pa sana dumating, o tamaan pa sana yung bakasyon. Pero ang aso, laging masaya pag dumarating kayo. So kung desperado na kayo at wala na talaga, aso. Pero, may nagmamahalan sa inyo, may aso pa kayo, doble ang kaligayahan nyo sa buhay. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. So ang mga Kristiyano, nakakaramdam ka ng pag-ibig kahit walang personal object ko minsan, dahil nakikipag-ibigan ka sa Diyos. And love makes everything more beautiful. Yung walang kakwenta-kwentang panyo, pag ang nagbigay sa inyo, mahal nyo sa buhay, gumaganda ang panyo. Yung walang kakwenta-kwentang bagay, kung siya ang kasama nyo, kahit nakasakay ka sa Ferris wheel na hindi umaandar, masaya kayo kasi mahal nyo ang inyong kasama. Love makes color more vivid. Love turns sound into music. Even when you dream, if you're in love, you dream in color. No? Kaya, ang sound, THX, pagka kayo ay umiibig. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. At yung marunong umibig, marunong din magpatawad. Magkakambal yun eh. Yung marunong umibig, bulag. Yung napapatawad mo yung mahal mo sa buhay. Kaya napakasarap yung naghahari ang pag-ibig sa buhay ng tao. Imagine a loveless life and a loveless personality. Kahit pa ang pag-ibig ko minsan at pagmamahal sa tao ay nagiging dahilan din para ka mamroblema, totoo pa rin yung sinasabing it's better to have loved and lost than never to have loved at all. At ang pinagtatampo ng Diyos sa isang church sa Revelation 2:4, yet I hold this against you, you have forsaken your first love. Yan ang hinanakit ng Diyos sa church na ito. Hindi mo na ako kamahal ngayon tulad ng dati. Dati hat na hat ka sa pag-ibig sa akin, ngayon nanlamig ka. If you can love, if you are loved, be thankful. Enjoy it and love even more. Another privilege of life is rest. Respite, break, pahinga. Rest not only draws one away from toil, but also re-energizes for life. Rest gives perspective, clarity, and wisdom. Yung nagpapahinga matapos mapagod, I don't mean yung laging nagpapahinga kahit hindi pagod. Yung nagpapahinga matapos mapagod, mas lumalalim ang pagkatao, mas lumilinaw ang pananaw sa buhay, mas tumatalino. Sapagkat sa pagpapahinga natin na po proseso ang mga bagay-bagay, doon na pagdudugtong-dugtong ang mukhang di magkakadugtong ng mga katotohanan. Sa papamahinga, you receive clarity of vision. Kaya maraming enlightenment nangyayari sa pagpapahinga. Kaya mahalaga po yung pahinga. Hebrews 4:4, and on the seventh day, God rested from all His work. Psalm 116 verse 7, be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you.
At bakit po napakarami mga tao ang naakit na sumunod kay Jesus? Sapagkat ang kanyang iniaalok ay kapahingahan. Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang inaalok ni Jesus, rest, hindi salvation lagi. Kaya kung meron kayong gustong dalhin sa Panginoon, gusto nyo tatalokin nyo, gusto nyo po bang maligtas? Siguradong sa pagtatalo, uuwian yung usapan. Kasi bakit? Nasa panganib ba ako? Hindi ba ako ligtas? Ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Magkakagulo. Ang dapat yung ialok, yung inialok ni Jesus, gusto nyo ba ng kapahingahan? At sino ang tatanggi sa kapahingahan? Mga pusong pagod, mga taong pagod, naguguluhan, mga litong-lito, hirap na hirap. Sabi mo, gusto nyo po bang mapahinga ang inyong espiritu? Sino tatanggi? Yan ang alok ni Jesus. "Come to me, all of you who are tired and weary. I'll give you rest." Sapagkat hindi siya nang uusig, hindi siya nang huhusga, napapanatag ka kahit marami kang atraso sa langit. Kaya naglapitan sa kanyang mga makasalanan, tinawag siyang friend of sinners. Pero kung siya judgmental, stricto, mahigpit, maglalapitan ba yun? Hindi siya matatawag na friend of sinners. Pahinga kasi ang ibinigay niya. At alam niyo mga kapatid, yung pagtanggap natin sa ating kapwa, anuman sila, ay pagbibigay sa kanila yun ng pahinga. At tayo man, in whose company are you most at ease and rested? Di ba dun sa lubos na nakakakilala at tumatanggap sa inyo kung sino man kayo? Yung hindi nyo kailangan magbalat kayo, hindi nyo kailangan magkunwari, dahil tinatanggap niya kayo. At ganoon ang walang patakarang pagtanggap sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya nag-aalok siya ng pahinga. Ngayon, pahingang espiritual yan, pahingang emosyonal. Pinag-uusapan din natin yung pahingang physical. Kahit gaano kayo kahirap, nagpapahinga ang tao. Nagkakaiba-iba lang kung saan ka humihiga, saan ka sumasandal, anong nadidinig mo habang nagpapahinga ka, pero nagpapahinga ang lahat. Sa katunayan, yung masirap sa buhay, mas masarap ang pahinga. Talagang halos ugain mo na, hindi pa magising. Dahil ang lalim-lalim ng pahinga. So, no matter how tired you get, you are destined to rest because you are designed by God to rest because He too rested. So, kung nakakapagpahinga kayo, kahit ang inuupuan yung silya ay hindi maganda, kahit ang kama nyo ay hindi first class, pasalamat sa Diyos. One of the great joys of life na libre ang magpahinga. Hindi pwedeng sobrang pagod mo, hindi ka na tuloy makatulog. Lalo kang makakatulog. At isa pa pong pribilehiyo, sa dinami-rami ito ng huli natin pag-usapan ngayon. Prayer is a privilege. Prayer detoxifies the spirit, the emotion, and the body. Usong-uso na ngayon yung mga magde-detox ka. Detox ka dito, detox ka doon, detox ng skin, detox ng hair. Pati hair kasi ngayon ay stress na daw. No? So, detox ng iyong talampakan, detox ng iyong kuko, lahat. Pero may detox ang spirit. Prayer. It detoxifies. It lets poison out. Because prayer connects the person to the power, to God. Prayer becomes a channel of strength and power, a channel of revelation and healing and blessing from God. And also, prayer enables a person to transcend his or her circumstance. 1 Thessalonians 5:17-18, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And what's important? Everyone can pray. Bulag ka man, pipi, paralyzed, you can pray. Everyone can pray anytime and anywhere. And everyone can pray for anything. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Yan ang sinasabi ng Philippians 4:6. And what's important is that God hears and answers prayer. Prayer man ang mga righteous people, prayer man ang mga hindi niya anak, dinidinig pa rin ng Diyos. Matthew 5:45, He causes His sun to rise on the evil and the good, and He sends rain on the righteous and the unrighteous. Nakakapanalangin din. Maging yung mga malayo sa Diyos, lalo't iniibig nila na lumapit. Prayer is a speech
It's a great privilege because you can talk to God. And prayer is also hearing God's will, therefore another privilege. Pag pinagsama-sama natin ang pinag-usapan natin ngayon, the conclusion is inevitable. Life is a privilege. And everybody can be privileged. Bakit po natin pinag-usapan yung privilege of breath, sight, touch, taste, smell, movement, imagination, humor, love, rest, and prayer? Because everybody can have it. Yan ang hindi kailangan na mayroong racial discrimination. Hindi kailangan at issue on gender. Hindi pinag-uusapan kung mayaman o mahirap ka. Hindi pinag-uusapan kung ano kalagayan mo sa buhay. You can have it. At kung paminsan-minsan, mayroong mangilan-ngilan na may mga isa o dalawa sa mga pinag-usapan nating pribilehiyo, wala sa kanilang buhay, halimbawa hindi sila nakakakita, pero nakakarinig. Halimbawa hindi nakakarinig, pero nakakaamoy. Halimbawa, meron silang paralysis, hindi masyado nakakagalaw, pero nakakagalaw ang isip, at nakakaamoy, at nakakapagsalita. Hindi naman nangyayaring lahat ito'y wala sa isang tao. Bihirang-bihira. Kadalasan, lahat ng ito ay nasa isang tao. So ba't natin pinag-uusapan ito, mga kapatid? We should learn to be contented and happy. Philippians 4:11 to 12. I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Natutunan na daw niya na ipagpasalamat ang anumang kalagayan. So count your blessings, count your privileges, brothers and sisters. At higit pa sa pinag-usapan natin ngayon, marami pang ibang pribilehiyo na dumarating sa ating buhay na hindi natin kayang bilangin. Ang pinag-usapan lang natin yung basic na lahat ng tao under normal circumstances ay meron. Meron mang isang nawala o dalawa, may natitirang iba, and that is able to compensate for what is not there. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness. So kung kayo man kuminsan ay nabibigo, nalulungkot, do not wallow in self-pity. Do not wallow in envy of others. Do not wallow in complaints and sadness. Huwag kayong mahabag sa sarili. Huwag kayong mainggit. Huwag kayong reklamo ng reklamo. At huwag kayong magluksa. Focus on your privileges. Dwell on your privileges and enjoy them. Napakaraming libre sa buhay. Hindi kailangan lagi ng pera. Sasabihin iba, kada kilos ngayon kailangan ng pera. Hindi totoo. Pag tumitingin ka ba sa buwan, kailangan mo ng pera. Diba? Pag lumalanghap ka ba ng hangin, kailangan mo ng pera. Pagka ba naliligo ka sa ulan, kailangan mo ng pera. Hindi yun totoo. Isang sobrang careless generalization, yung pag-equate sa pera sa happiness. Napakaraming bagay na may pera ka man na hindi mo mabibili sapagkat binigay ng Diyos ng libre. Ecclesiastes 11:8, however many years a man may live, let him enjoy them all. All the years. Therefore, love life. Huwag niyo ireklamo ang buhay, huwag niyo problemahin. Love life. Love your breath. Love your sight. Love your vision. Love your ability to move. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, if you have one, whom you love all the days of this life that God has given you. Live life. Yung buhay, ipinamumuhay yan. Hindi nilalagay sa aparador, sa estante, sa freezer. Kailangan patuloy yan na aktibo. Ecclesiastes 6:6, even if he lives 1,000 years twice over, but fails to enjoy his prosperity, it is nothing. Kailangan ang buhay ipinapamuhay. Nagluluksa tayo, mga kapatid. Yes. Pero may hangganan ng pagluluksa. Kaya kahit sa ating mga kaugalian, 1 taon lang yan at most. Kaya may laglag luksa. May babang luksa. Hindi ka pwede magluksa forever. Kung meron kayong minamahal sa buhay, na binawian ng buhay, ipagluksanin niyo kung kailangan, but you must go on with life. Hindi pwedeng patayin nyo na rin na inyong sarili dahil meron kayong mahal na namatay. Sapagkat marami pang nag-iintay na inyong pagmamahal at marami pang magmamahal sa inyo kung muling bubuksan ang puso. Mahawi man ang ulap. Mangyayari ang mga bagay na yan.
Yung mga hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pag sumakabilang buhay na lang uli kayo, makipag-fellowship sa sumakabilang buhay na. Pero nandito pa kayo, ibig sabihin, gusto ng Diyos mabuhay pa kayo dito. Hindi ko minamaliit ang lungkot natin kuminsan na meron tayong mga mahal sa buhay na umuuna na. Pero ipagluksa ng may hangganan. Sapagkat ang buhay ay dapat ipamuhay. Life must be lived because it is a gift of God. It must never be spent in mourning forever. Meron tayong Diyos at dapat nating maalala yon. Pwede tayong mabuhay kahit may kulang. Tulad ng binanggit natin, hindi naman lahat kasi nakakakita, meron hindi sighted, bulag. Pero tuloy ang buhay. May mga pulubi nga, pag binigyan mo pa ng pera, tinitignan pa kung malaki o maliit. Nalalaman pa. Ano? At ang tatalas ng tainga, yung hindi nakikita ng mata nila, nakocompensate ng pandinig. Ang tatalas sa mga pakiramdam. Iyabag mo lang, kilala niya kung sinong dumarating. May compensation yan. Hindi ka man nakakarinig, meron ka namang mata. Hindi ka man nakakapagsalita at ikaw ay pipe, nakakapagsulat ka naman, nakakakilos ka, you can communicate. Bagamat hindi naman siguro natin gusto maging ganon, pero kung ganon na ang nangyari, alam nga naman buong buhay ka nalang magreklamo, magmukmuk at tanggalan mo ng kaligayahan ng iyong buhay. Kailangan ka mag-adjust. Because life must be lived. Learn from the starfish. Alam niya na pag-aaralan natin sa grade 4 biography kung hindi kayo absent nun. At saka sa second year high school biology na naman. Ano yon? Yung starfish, di ba 5 ang kamay niyan? Para siyang parol. Subukan mong hawakan yung isa, o kaya kulungin mo siya, o kinagat ng kung sino yung isa, ang gagawin niya, tatanggalin niya yung kamay na yon at lalangoy na siya palayo, 4 na lang ang kanyang kamay, kesa naman malulon siya ng buo. Mamaya may tutubo na naman siya isang kamay. At kung wala man tumubo, di ba masarap mabuhay na 4 ang kamay kesa nalulong ka buo? So kung tayo may nagiging starfish, live and learn from the starfish. Kahit kulang, pwedeng mabuhay ang tao. Bihira naman tao yung kompleto Halos lahat may kulang. Nagmumukha lang silang kompleto kasi tinitingnan natin sa kanila yung wala tayo. Nagmumukha tayong kulang kasi yung wala sa atin ang lagi na lang nating iginuungot-ungot, hindi natin tinitingnan kung ano yung mayroon tayo. The starfish lets one arm go in order to avoid a permanent entrapment. We can also do that. Do not be entrapped. Do not be imprisoned. Do not be held a prisoner because you want to keep all of your arms. Sometimes you have to let go so you can be free. Swim away from harm and from sorrow and get on with life. Learn from the 3-legged goat. Noon pong kami mga bata, sa tapat ng bahay namin, ay may lagi mga dumadaan na isang pangkat ng mga kambing. Dinadala ng may-ari sa bandaron para pakainin, kung ano man ang ginagawa nila, hindi ko na alam. Araw-araw dumadaan yon. At nanganak ang kambing na ito. Alam niyo, isang anak niya, 3 lang ang paa. Awang-awa ang lahat, bakit 3 lang ang paa ng kambing na ito? Pero this kambing never made a big deal out of it. Kasama siya lagi. At pinakamabilis pa siyang tumakbo. Katakataka. At lumusog siya ng lumusog. At ngayon, sumakabilang buhay na silang lahat. Dahil ang tagal na nun Siguro, naging sila. Ano bang ginagawa sa kambing? Naging kaldereta. So yung 4 yung paa, naging kaldereta rin. Yung 3, naging kaldereta rin. Pero nasa iyo kung sasaya ka. No? Pero meron naman, hindi ka pa inakaldereta, feeling kaldereta ka na. Kasi hindi mo ina-enjoy ang buhay. Learn from other abled people. Tuloy din. Alam nyo, mga galawgaw na mga tao, mga kilala ko, kung saan-saan nagpupunta, mga bulag. Kung saan-saan nakararating, nandito ka rin. Paano ka nakarating dito? Sabi ba lang, kayo lang makakarating dito? Kung saan-saan nagpupunta. Meron ako nakilala nung araw when I was in college, na isang European person na bulag. Akalaan niyo ba naman isang araw nagkakagulo sa kapitbahayan namin dahil hinahanap ako? Nakarating doon, hinahanap ako. Itong bulag, Frances pa. Pero kahit 2 yung mata mo, kung tamad ka, hindi ka na makakaalis sa kinakalagyan mo, tutubuan kang lumot dyan. So, if there's a will, there's a way. And there is God who makes a way. Huwag kayong papayag to be disabled. You can only be other-abled. You may miss this body part, this sense or faculty, this station in life, or this item,
yet live to the fullest, in the fullest possible way, because our God gives us life, and life is a gift. 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ang kulang natin napupunuan ng Diyos. Kaya hindi dapat laging ireklamo, dapat ipagpasalamat kung ano yung nandun. Ecclesiastes 5:18, then I realized that it is good and proper for a man to eat and drink, and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun during the few days of life God has given him, for this is his lot. Yan daw ang mainam gawin sa maiksing buhay na ipinahihiram ng Diyos, tamasahin, lasapin, gawin ang lahat ng magagawa. Basta hindi natin nilalabag ang kautusan ng Diyos. At napakarami pang ibang privileges na hindi natin pinag-usapan ngayon. Life is a privilege. Do not ignore it. Do not trivialize it. And do not problematize it. Live it thankfully, gratefully. At kung may kulang sa inyong buhay, mag-alas starfish. At least kahit kayo fish, star naman. Salamat po, O Diyos, dahil kayo po'y mabait sa amin. Salamat dahil kahit imperfect ang buhay, may buhay. And we can always make the most out of it. Sa pagtunghay niyo sa aming kalooban ngayon, Panginoon, kayo nakakakita kung sino sa amin ang lubos na mapagpasalamat sa aming kalagayan, sino ang may reklamo, sino ang malungkot, sino ang nawawala ng pag-asa. Turo niyo sa amin, Panginoon, na humihinga lang kami, pasalamat na. Nakakakita kami, nakakaramdam, pasalamat pa. Napakaraming dapat ipagpasalamat. Punuin mo ang aming puso ng pagtanaw sa iyo ng utang na loob, O Diyos. Punuin mo kami ng kagalakan at lagi naming ipagdiwang kung ano ang mayroon kami. At ipagpasalamat yung wala kami na nasa kapwa namin na imi-minister din naman sa amin. Turuan mo kami huwag mainggit, huwag manibugho, kundi lasapin yung itinakda ninyo para sa amin. Gawin ang ipinagagawa ninyo sa amin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan. Pinakamabuting sagot sa ganitong mga hamon na ipag-iisip, pagbubulay-bulay, at hingin na pa natin sa Diyos yung mga practical na mga dapat natin gawin as reaction to this wonderful reality that life is a privilege. Ang katatapos mong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang 10 Privileges of Life. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapis. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Magandang araw. Ako po si Pastor June Benaflor ng Day by Day Jose Abad Santo. Inaayahan ko po kayong dumalo, makibahagi at makisaya sa aming pagtitipon tuwing Biyernes sa 4th floor, Dulce Memorial Chapels, Jose Abad Santos, Tondo, Manila. Nagsisimula po sa ganap na 5 ng hapon ang Jesus Study at susunod po sa ganap na 6 ng gabi ang Jesus Celebration. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text sa 0921-651-2206 o bisitahin ang aming FB page
DVD Jazz. Magkita-kita po tayo, hihintayin po namin kayo. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso
Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis
Bakit ang tao pinupuri lang kapag namatay na? Hindi ako sang-ayon na sa Pilipino pag namatay lang pinupuri. Sa Western culture, na-eulogize yung namatay, doon aalalahanin lahat yung kabutihan niya. Pero sa Pilipino, habang buhay pa. Sa mga dupluhan sa Bulacan, pinupuri ang babae habang nandiyan pa siya. Sa mga balagtasan, pinupuri ang kung sino mang dapat purihin. At sa ating mga kaugalian, sa mga harana, laging nagbibigay tayo agad ng papuri. Yun ang mas likas at mas tunay na tradisyong Pilipino. Hindi na hinihintay mamatay ang tao bago purihin.
paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, Daikon ka, Jesus. daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, Kaluhuran ka, Jesus. sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluhuran ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama at nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyong buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!